Pray ta, daghang salamat Ginoo sa imong kahigayunan nga gihatag namo Lord nga makapaminaw na pod usab sa pulong nimo Ginoo, and prepare among heart ang among mind Ginoo nga mo mahimo receptive Lord sa imong word through sa paggamit nimo ni Ate Alice Lord, and may dili ta masayang Lord ang among madunggan tonight and mahimong panalangin sa matag usa. We praise you for who you are, in Jesus name we pray. Amen. Amen. So usbon ko maayong gabi sa tanan. So ang atong topic for this night o aron nga kagabion, maghisgot ta og assurance of salvation, no? Kay mostly ang tao mo gini ang pinaka kuan ba, struggle sa lang sulod kay dili assured sa iyang kaluwasan, no? As long as nga buhi pa daw makasala, dili pa gyud fix or sure ka nga save ka, no? So atong tan-awon ang Biblia kung unsay isulti sa Biblia kay mao man ni atong basis unsa atong gibarugan ug gituhuan karon, mao ni atong basihanan. So mao man ni atong yung manual, no, sa atong spiritual life. So atong ablihan atong Biblia kung naamoy mga Biblia diha kauban ninyo or cellphone man, sa Hebrews chapter 9 verse 12 11 to 12, dayon chapter 10 verse 10 to 14. Bisaya, Ma'am Grace, atong gusto basahon? Yes, Ate Alice, please, Bisaya. So, apan si Kristo nga miabot nga usa ka labang pangulong pari sa mga maayong butang nga palaabuton pinaagi sa labing dako ug labing hingpit nga templo nga dili binuhat sa mga kamot nga kung sayron dili niining kalibutana, dili usab pinaagi sa dugo sa mga kanding ni sa mga nating baka, kundili pinaagi sa iyahang kaugalingong dugo misulod siya makausa nga sa gihapon ngadto sa dapit nga balaan sa makabot niya nga walay katapusan nga pagtubos or kaluwasan. So chapter 10, akong itingog ni og explain chapter 10 verse 10. Nga tungod niini nga kabubuton gipanagputli kita pinaagi sa halad sa lawas ni Hesukristo sa makausa nga sa gihapon. Ug ang tagsa-tagsa ka pari dire actually King James man ni saserdote, pero dili man gud masabtan karon ang saserdote pari, yun akong isulti, no. Tagsa-tagsa ka pari sa pagmatuod nagatindog sa matag adlaw nga nagaalagad og nagahalad sa masubsob nga maong mga halad nga dili gayud maka pala sa mga sala. Apan siya kining siya si Kristo sa naghalad siya sa usa ka halad alang sa mga sala nga sa gihapon milingkod sa tuong kamot sa Dios. Gikan niadto paabot siya hangtod nga ang iyang mga kaaway mahimong tumbanan sa iyang mga tiil. Kay pinaagi sa usa ka halad gihingpit niya nga sa gihapon sila nga gibalaan, no. Saka ito nga ang first verse, 10:10 na akong nasulat. 11 to 12. 9:11 to 12. Okay. Akong basahon ha, Hebrews 9, verse 11 to 12. Apan miabot na si Kristo, ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyang alagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo. Sa ato pa dili tipik ni ining kalibutana. Verse 12. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Ilahos na lang sa 14. Ang dugo sa mga kanding og turo nga baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini,
Unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy naghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapus lanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Kadayon sa 10, chapter 10, verse 10 to 10:10. 14. Hebrews 10, verse 10 to 14, ingon diri tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ang matag pari nga Hudiyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyoha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyoha epektibo hangtod na gayud sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa, pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinlo sa sala. Amen. So muna atong i-discuss karon no kay kasagaran magduha-duha pagyapon ta after we believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior, naagihapoy doubts kay ngano maka commit man ta og sala no. So atong tan-awon og atong masabtan pinaagi sa pagtuki karon sa pulong sa Dios o pinaagi sa pag-enlighten sa Holy Spirit sa matag usa sa atoa karon. So atong nadunggan no gikan sa chapter 9, 11 to 12 o 14, naghisgot dito nga ang gihimo ni Kristong kaluwasan siya ang pare no nga high priest. Sa unang sa mga Hudiyo, ang trabaho dahil sa mga high priest, sila ang magdala sa dugo sa nating baka or karniro o unsa pa diha nga qualified nga ihalad sa unang panahon, sa panahon ni Moses sa una required kay aron ang nakasala sa unang panahon sa mga Hudiyo dili siya mamatay tungod kay ang makasala kaniadto pag dili makahalad og dugo sa hayop mamatay sila kay patyon jud sila sa Ginoo kay mo man ay balaod ni Moses sumunang ang naay confession munang naay confession sa una. Karon lahi man ang confession karon kay papaganjiyo naman ka og amahan namo og pila ka buok o maghimaya ka Maria. Sa una dili mo confess ang tawo ngadto sa pare nga muni akong sala dingon din ang pare nga pagdala diri og nating baka o nating kanding o karnero kung wala ka manginana kay pobre ka dove na lang o munay pinakagamay no ipadala sa imo ang dove dayon gisulti diha ang dugo i-sprinkling didto sa inner court kanang gitawag og the most holy place dayon kato dayong makasasala at sunugon day ang katong hayop gikuha ang dugo ato dalon sa high priest dito sa pinakasulod sa most holy place aron i-sprinkling didto dayon ang katong lawas sa hayop nga ikuag dugo sunugon ila din muna ang ilahang kuanon sa kalayo din hangtod maabo ang abo i-sprinkling na pud didto sa makasasala so makahinlo to sa ilahang body dayon dili na dayon sila mamatay pero ang gisulti din na everyday gahimo ang kuan gatindog kanunay ang pare kay nagulat kinsay moduol nga mo confess sa ilahang sala. So, dili, ang gisulti dito sa Hebrews chapter 10 verse 12 man siguro to, no, nga ang gihimo nila, dili makawagtang sa sala, no, dili mawagtang, kay gabalik-balik sila permanente mo adto dito. Kay dili di ay makawagtang sa sala ang katong halad. Nasa verse 11, chapter 10 verse 11. Di gyud makawagtang sa sala. Pero sa temporary, dili sila mamatay na hinluan sila temporarily. Ug makasala na pud sila utro, mo balik na pud sila sa pare kay mag-confess na pud sila, maingon na pud ang pagdala na pud hayop dire. Moana na po. So the same sacrifice balik-balik every year. Pero atong nabasa diha every day gatindog ang pare didto. No? Pero unsay kalainan sa gihalad sa una sa mga pare ug kang Kristo nga halad.
Nya kay si Kristo ang gitawag diha sa chapter 9 verse 11, siya ang high priest. Siya ang high priest, meaning siya pag yun nagdala sa dugo nga ihalad, pero dili na dugo. Subana sa itong ibasa kaginhan ni Sheila sa verse 12, dili na dugo sa kanding o dugo sa baka, but iyang sariling dugo ni Jesus Christ, iyang gihalad ngadto sa tabernacle nga dili binuhat og tawo, ngadto sa templo or katong templo sa una sa Hudiyo nga binuhat man to nila. So dili didto si Christ naghalad, but asa man didto sa langit, no, sa tabernacle of heaven, na sa chapter 9 verse 24, paano mo basa siya? Chapter 9 verse 24. Asa si Kristo ni adto nga dili man di sa templo. Okay. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tawo nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit, diin nga tubang siya karon sa Dios alang ug tungod kanato. Amen. Wow. So si Kristo ni sulod sa langit, dito niya gihalad ang iyang dugo. Pero kani di ang templo dire kaning gipahimo sa Ginoo kang Moses is kuanra figure sa heaven. So dili siya mao ang tinuod, kundi naa sa heaven ang pinakabalaan ug tinuod nga balaan nga place or dapit. So dito gyud si Christ nagsulod ug nagdala sa iyang sariling dugo aron maghalad para sa atoa. Unsay visa ato nga halad. So gisulti din ha, unsa man to nabasa nimo siya, nastiman-an nimo? Unsay visa sa iyang halad? Forever. O truhag basa di. Hadara verse 14, busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinlo sa sala. Tungod kay gituman ni Kristo Jesus ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanang panahon. Sa 14 tinaybutang nga hangtod sa kahangturan. Oh, hangtod sa kahangturan. Kahangturan. O forever man dire. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Katong nahinluan. So gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadto niyang nahinluan. So si Kristo katong paghalad niya kay lansang siya sa cross, giula ang iyang dugo, mo to'y paghalad. So kung imong tan-awon ang history, wala man siya sa templo gihalad, di ba? Ang gibuhat sa pare dito sa templo, pero si Kristo asa man siya gihalad dito man sa Golgota, katong place sa mga patyanan nila dito i-execute ang judgment sa ato nga time, no? So wala man siya sa templo, pero spiritually sumala sa gisulat din na dili sa physical but sa spiritual niadto siya sa langit. Iyang sa espirituhanon na niyang kahimtang, no? Kay nabanhaw biya si Christ, miadto siya sa langit og nagdala sa iyang sariling dugo. Unya ang bisa ato hangtod sa kahangturan, kaisa lang niya gihimo, unya ang iyahang effectivity or iyang bisa o unsa pa na ang tawag ana, ang iyahang epektibo siya sa walay katapusan. Sa tanang panahon, ang gisulti diha sa 10, sa tanang panahon, diha sa 14, so walay hangtod sa kahangturan o walay katapusan ang epektibo niya. So kung naangkon nimo ang kaluwasan, so epektibo na nga walay katapusan, dili kay mawala siya. Pero kanus man naangkon nga daghang tawo nga nagsige nagtuo kang Kristo nga namatay sa krus, sige pag-celebrate sa Pasko o kanang Semana Santa, no? Pero feeling niya dili pa siya saved. So unsaon man nato pag-assure nga saved ta? Nga humana biya si Kristo og halad sa iyang kaugalingon more than 2,000 years ago. Daghang tawo nga dili luwas, dili siya kasiguro. Kanus-a day nato maangkon ang kasiguruhan nga gihimo ni Kristo nga kaluwasan sa dihang imong nabatunan si Kristo, no? Sa dihang atong na dawat si Kristo, atong gituhuan og gidawat, meaning nahiusa ka, na connected kaniya. Kay siya man maoy mismo ang manluluwas. So kung wala sa imo ang manluluwas, so dili ka luwas. So kung naa sa imo ang manluluwas, kay si Kristo ang kaluwasan.
Siya ang manluluwas, siya ang kaluwasan. Kung wala siya sa tao, so dili jud kaluwas. So sa diyang gidawat nimo si Kristo, naluwas ka. Pinaagi sa pagtuo kay simpre dili man nato siya makita. So kadtong gihimo ni Kristo sa cross, katong pag-ula niya sa dugo, ay ha pa ni effect o ay ha pa na himong epektibo sa imuha individual. Though ang kamatayon ni Christ, bisan pa tuod kon ang kamatayon ni Christ para sa tibuok kalibutan. Namatay si Kristo dili para lang sa pipila ka tawo, kundili para sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Pero wala ni effect o wala na naangkon sa tanang tawo kay kinahanglan man makonect siya ni Kristo. So mauna ang kaimportante nga imong dawaton, atong dawaton si Kristo. So sadyang naa na si Kristo nato, dili na siya mo gawas o dili na siya muhawa nimo. Kay iyahang kaluwasan forever. Epektibo siya forever. So dili na siya pwedeng muhawa nimo. Wala himuon niya nga kakulangon, no? Perfect. Ang giingon din ha, perfect forever. So ang salvation nga atong naangkon is perfect forever. Kana mao si Jesus Christ. Kanang giingon bitaw nga gihatag siya sa John 3:16 that he gave his only begotten son. So si Kristo ang iyang gihatag nga mo'y atong kaluwasan. Siya atong tuhuan og dawaton. Kay gihatag man siya, so unsa man atong part, ato siyang tuhuan og dawaton. Og mao na ang imong kaluwasan. Forever, no? So dili na siya mahanaw, dili na siya pwedeng mawala pa sa imuha kay forever and perfect, dili kulang, no? Si Christ nga imong gidawat dili portion, dili part, kundi buo. So, kay nabaton nato sa naa si Kristo nato. Una, ato na gisgutan sa niagi, nahimo tang anak. Sa diya atong gidawat katong John 1:12, no? John 1:12 to 13. Biskin sa nga mutuog mudawat kaniya sila gitagaan sa Ginoo katungod nga mahimo niyang anak, no? Dili anak pinaagi sa tawo, pagbuot sa tawo, kundi ang Dios mismo maoy nagbuot nga kita mahimo niyang anak. So kung mahiusa na sa atoa ang bugtong anak sa Dios, ning kag bugtong wala nay laing anak ang Ginoo, mga tao dili anak sa Ginoo, pero ilhon sa Ginoong anak niya ang tawo nga nahiusa si Kristo sa iyaha o siya nahiusa diha ni Kristo. Aya dayon dawaton ilhon sa Ginoo nga iyang anak, no? Sa diyang nahiusa si Kristo sa atoa kat sa atong pagdawat sa iyaha. So muna atong nabatunan pirmiro, no, nga nahimo tang anak sa Dios. Kay atong naisgutan atong niagi, dili ta anak sa Dios, anak ta sa yawa, pero sa dihang nituo ka ni Kristo, nahinluan, sumalas tong gibasa kaganiha, nahinluan ta sa atong mga sala o nahinluan atong konsensya o gikuha niya ang atong sala, no? Take away our sins, no? Iyang giwagtang ang atong mga sala. Sa dihang misulod si Kristo sa atoa, nawagtang na ang atong napanunod nga sala gikan kang Adan. Munang isipon ta sa Ginoo, ilhon ta sa Ginoo nga iyang anak. Ang ikaduha nga resulta sa diyang naa si Kristo sa atoa, nakabaton kitag kinabuhing walay katapusan. Atong basahon ang 1 John 5:11 to 12, no? Paliw kog basa. Okay, ndere ang pagpamatuod mao kini. Ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. So, eternal life o kinabuhing walay katapusan dili something nga ihatag sa Ginoo sa imuha without Christ. So kung gusto kag kinabuhing walay katapusan, dawata si Kristo, batuni si Kristo kay ang kinabuhing walay katapusan sumala di sa verse 11, anaa sa iyang anak. Kinsa man ang anak? Si Jesus Christ. So dili nimo pwede i-separate o ibulag ang kinabuhing walay katapusan ni Kristo. Si Kristo
mao ang kinabuhing walay katapusan naa sa iyaha. So iyahan ang kinabuhi. So kung imong batunan si Kristo o gidawat si Kristo, so nabatunan po nimo ang kinabuhing walay katapusan. Apan kung wala ka kay Kristo, wala nimo gidawat si Kristo, wala nimo nabatuni ang kinabuhing walay katapusan. So kung atong balikan sa Genesis, di ba ga-offer ang Ginoo didto tree of life. Kadto nga tree kabalo ba mo nga eternal life to siya. O karon gi-offer again sa Ginoo through Christ, no? Iya gihapon gidalit, ihatag niya usab, no? Tagaan niya chance ang tao. Pero kung dili gihapon ta mudawat o mupili kang Kristo karon, kung napakya si Adan sa pagpili sa kinabuhing walay katapusan nga represent ra sa tree of life, karon person na gyud, no, si Kristo. So kung mapakyas ta karon na wala na gyud another chance. No, this is the last chance nga mabatunan nato si Kristo aron makabaton pud tag kinabuhing walay katapusan. So nahinluan ta sa atong tun-an kaganiha sa dihang naa si Kristo sa tuan, nahinluan ta sa atong mga sala, iyang giwagtang ang atong sala, dayon nahimo ta niyang anak, dayon nakabaton tag kinabuhing walay katapusan. Assured dili. Amen. Assured. Oh, assured. Daw bi karon walay question. Sa atong nakatunan karon wala bay question? Ako'y Naa question din. kasagaran. So, dili mo mag-raise og question, ako'y mag-raise og question. Di ba gisulti Lagi. dito nga nahinluan na ta sa sala. Question, daghan mo ingon nga nadawat si Kristo pero dili day genuine. Musulod ba gyapon si Jesus bisan pa og dili inana kalalom or tapower ang pag-ilan niya? Mosulod si Kristo kung tapaw ra ba ang iyang paingon ako kang dawaton? Ang giisulti sa Roma chapter 10 verse 9 to 10 ingon dito, believe in your heart and you shall be saved. Unsa man ang believe in your heart? Kinasing-kasing. Oh, kinasing-kasing. That's why daghang claiming Christian pero wala nakita si Kristo. Kadili tinuod nga naay Kristo sa ilang sulod. So pero dili we cannot judge each other, no? Only God knows, no? Ang Ginoo ray nakabalog taphaw ba sila o dili? Ang Ginoo ray nasayod na ba sila Kristo o wala? Ato akarog siguruhon kita sa atong kaugalingon na ba tay Christ. Bahala ng uban, ilahan na po ng panubagon sa Ginoo, no? Kawa man ta kita sa kasing-kasing sa mga tawo, usay judgmental man ta sa uban, pero utak kita sa ilang sulod. Only siya ug ang Ginoo ray nasayod sa iyang relationship ug sa iyang kuan sa Ginoo, commitment sa Ginoo. Ang atoa karon kung nakabati ta siguro doon nato sa tong kaugalingon, naabag gid si Christ sa akoa, kung naa si Christ, so save gyud ay ko kay siya di ay akong kaluwasan, dili ang akong binuhatan maoy akong kaluwasan. Nakiusahay magkuan man ta sa tong binuhatan, magbase. Kaya di ko siguro save kay tungod kay ingon ani pa ko, inana pa ko. No, na pa ko mga sipyat. So kung ang kaluwasan ibase sa atong binuhatan, walay taong maluwas bisag isa pati pastor dili luwas nganuman. Walay pastor nga perfect oy. Walay pastor nga di masayop sa inistoryahan pa lang sa nunguna. Masayop na. So kung ang kaluwasan gibase pa sa atong binuhatan, walay isa nga luwas. Kita tanan wala. Zero. No? Munang gibasi tanan ni Kristo. Then, ang question, how about kung makasala? Na namatay Kristo, niya giwagtang naman ka ni Kristo ang sala, ngano makasala pa man? Muna'y question din ha, kasagaran nga ma-raise, no? Sa inyo ba, ngano makasala pa man? Na naman kay Christ, atong gibasa ganiya sa Hebrews chapter 10 verse 11, He take away our sins. Ang iyang sacrifice, iyang blood, nag-take away our sins, no? Ano makasala pa mga tao na naman kay Kristo? Kay naapa siya sa iyahang earthly body and it's contaminated with the old katong si Satan nga napuyo sa atong spirit So, before. mao ni siya ang nahitabo. Sa dihang si Kristo mipuyo sa tuwa kay atong gi-accept, asa man siya ni dwell. Ato na nang gihisgutan atong niagi, ba nahisgutan ba nako na? Wala no?
si Kristo diha mi dwell o diha mi hiusa sa atong spirit kay tulo man ka parte ang tawo, no? Body, soul, and spirit. And then atong gi-accept si Christ kay spirit man siya, so sa ato siyang spirit mi union or mi hiusa. So pagkahiusa ni Kristo sa ato ang spirit, automatic atong spirit na limpyuhan. Muna atong kinasuluran kana atong spirit muna di tawag og kinasuluran sa tao, heart of man. Dili nang heart nga gapump og dugo, dili na mao nga heart no kanang gapump og dugo, kundi the inner man or the heart of man sa espirituhanon is the spirit of man. Mao na ang kinauyukan sa tao. Mingkag heart man God means kinasuluran. So, si Kristo diha ni puyo sa atong kinasuluran. So, nahitabo sa atong kinasuluran. So, ako raning ma-explain sa diyang magtopic ta og born again. Sa nahitabo sa atong kinasuluran, nahinluan siya automatic 100%. Walay mansa bisan gamay. Muna giingon sa Isaiah 1:18 man siguro na nga ang nahinluan, ang paputiun niya ang atong sala sama sa kuan sa snow, no? Kaputi sa snow. Inana kaputi ang atong kinasuluran, no? Nahinluan siya. Pero our mind, our emotion, our will kana atong pagpili, no? Na contaminated sa sala, no? Na ato naman mahimong lifestyle ang sala. Like example, bakakon kay ta kaniadto, no? Bakakon mo gito tanan, no? Mingon ta nga di ta mamakak o mamakak manguda kita tanan nakapamakak. So baka kung tatanan sa dihang na Kristohanon ka, wala na ba gyud ka kapamakak bisan ka isa o nakapamakak paghihapon. So makapamakak paghihapon. So wala diretso na utro kay nahimo na nimong lifestyle og nakakontaminate sa atong mind. Pero atong spirit limpyo na kay naa si Kristo. So diha ta nagbase ni Kristo, mao na kaimportante ang pagpamati sa pulong sa Ginoo aron i-process ang renewing, ang cleansing sa atong soul part. Munang kinahanglan atong soul mo grow into the fullness of Christ, dili ang atong spirit. Kanang gisulti diya sa Episode chapter 4 verse 11 to 15 nga ang goal sa amahan ato ra gyapon ang itopic someday nga motubo ang tanang children, ang tanang anak sa Dios nga bata pa matusto and fro, motubo siya sama kahamtong or sa tsukdanan nga mao si Kristo. So asa man area sa taong mutubo ang atong soul nga part, atong mind, atong will and emotion. So pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay kung na perfect na ta ang atong soul, di ba na andito perfect ang iyang nahinluan, perfect na. Asa man na nahitabo ang perfectness o ang akang kumpleto, no? Dito sa atong spirit. Pero nganong makasala pa ta karon tungod kay ang atong soul kinahanglang i-process, kinahanglang mo grow siya diha kang Kristo o ngadto sa pagkahamtong sama kang Kristo. Mao nay purpose nganong magtuon ta sa Bible study. Kay kung dili nimo mailhan si Kristo sa imong kinabuhi, wala na bag-o imong hunahuna, wala na puno sa pulong sa Ginoo, wala na koreksyonan, wala ka na badlungan sa pulong sa Ginoo. So maggawi ra gihapon ta, magkinabuhi ra gihapon ta sa dating kinabuhi. Pero once makabalo na ta sa pulong sa Ginoo, mabadlungan ta, makoreksyonan through the word of God, makarealize din ta ay dili dito maayo ang akong kuan sa una. Dili day maayo ingon ani gihapon akong buhaton. Dili day maayo mamakak paghapon. Dili na day maayo kay naman sa pulong sa Ginoo undangon ang pagpawangkak, isulti ang tinuod. Dili day maayo magdumot. Kaingon diha pag pinasayloay kamo ingon nga kamo gipasaylo ni Kristo. So ang pulong sa Ginoo nagtudlo ka nato sa maayong pamatasan nga Dios nun. Kinabuhing Dios nun nga naa kang Kristo. Pero ang basis, ang ground is Christ sa dihang naa nimo. Kay bisan pag unsaon nimo tuon sa pulong sa Ginoo wa kay Kristo nga maoy basis, maoy ground sa imong espirituhanong kinabuhi, dili gyud ka mausab. Daghan mang tawo ka memorize og bersikulo pero wala siya Kristo, wala nakit-an ang bersikulo sa iyang kinabuhi. Kay only Christ can
can change or can cleanse us from all unrighteousness. So dili na magbulag Christ and the Word. So kung nakabaton ka ni Kristo, magtuon ta sa iyang pulong. Kung nagsikag tuon sa pulong, anya walay Kristo, dili mo effect ang pulong sa imong kinabuhi. Mo effect lang na kung ang person naa nimo. Kay ang pulong itself has no power. Nagkaroon lang power ang pulong sa Ginoo tungod kay ang person nga mao ang tag-iya sa pulong naa sa imuha. So siya ang mulihok sa sulod para kadtong iyang description mahitungod kinsa ug unsa siya mahimong mahitabo or ma-apply tungod kang Kristo nga alive nga naa sa atoa. Ate Alice, ako na ko'y question. Nang bisag Kristohano na ta ba, nang nun kaysa ako among good na gana ang sa una ako nakatunan ba kay na ang naka-basic yun sa work ang kanang sang kalawasan kanang murag mawala then say ma-feel mo nga murag nawala ang Ginoo say pud ma-feel mo nga naa ang Ginoo. Feeling ra nimo kuan. Ningon si Jesus Christ, I will never leave you nor forsake you. So, abi nimo diha gyud ta mo bitaw na ang pulong sa Ginoo mo na atong basis diha ta mag-stand. Kay kung emotion ang atong basihan mo na mo feel ta ingon na mo feel ka aniha. Akong experience ako i-example. Sa una, bago pa kong Christian, grabe na ko kadasig. No? I think nga kita tanan ni agi ana nga kuan status o inagi ana nga level no nga pwede na kong dasiga mukanta lang ko ako ra isa magdevosyonal mukanta ko diha pang Ginoo muhilak dayon ko no mag kuan ko naminaw ko sa kanang wali magtulo akong luha inana ko ka kuan sa Ginoo no kadasig urus-urus akong kuan niabot ang panahon kanang bisag dry na kaayo ko nga bisag asa ko kung kanabitay yun nangita tag revival no kay dry kay atong sulod abi na to gibiyaan ta sa Ginoo abi na ko asa namang Ginoo nga gusto ko muhilak ni na ko kahilak inana niya apil na lang kog mga seminar o dasig kaay ko sa diha sa seminar kay bibo kay daghang tawo nya mga imported pang mga preacher no mga magawali dasig kaayo pag abot sa balay pag uli gikan sa seminar uy nibalik unsa og kinsa ka pag adto nimo sa seminar unsa imong na feel pag abot uli nimo gikan seminar the same as usual dito na dayon ko nag question la ngano man ni murag gibiyaan naman ko nimo Lord unsa may nahitabo kabalo ka process of growing dili ta permanente nga bata. Ang bata simpre sige hilak. Babot ang panahon nga dili na ka makahilak. Dibot pasabot wala na kay Ginoo or nalayo ng Ginoo nimo. He's still there. Kung sumala sa atong gitun-an karon, naa na siya nimo, na yun na siya nimo, di na gina siya mubiya bisag kanus-a. Pero gusto niyang ipatubo ta niya nga magbase sa iyang pulong. Di ta mo stand. Unsa iyang gisulti sa iyang pulong, muna atong stand, muna atong barugan. Kay kung emotion fluctuated atong emotion, off and on. Sometimes dasig, sometimes dili. Munang sa pulong ta niya magbase. Kung unsa iyang giingon, mauna, tinuod na. Ati Alice. Kanang how about anang mga kanabitong nana sa Ginoo ba dyan biya sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man na sila to? May ilahang standing anak sa Ibiya mini nibalik sa kalibutan. Oo te. Oh. Ilang gawi na nila ba nibalik sila sa kalibutan ni dawat na sila sa Ginoo kay nami kauban diri sa church sa una ba kanang grabe gini siya kadasig yun as in dasig pag dasig yun kaayo then
naabot ang point mga magnaluyahan siya. Nibiya na gisag pagpalagad sa Ginoo ni. So nibalik na siya sa kalibutan karon. Oh, Ya buhi pa siya. buhi pati. Ani, kung tinuod na siya Kristo, mabutra ang panahon ang Ginoo magkuan sa iya pabalik, no? Pero ako akong example sa inyo ha. Akong sister-in-law. Ilang pamilya murag born Christian sila. So iyang papa pastor sa Oneness to nga church, no? Sila sa una. Ilang papa pastor, so nagtubo sila nga naa sa simbahan. So di ka mag-expect nga ang ilang anak dili Kristohanon, ilang mga igsuon, no? Karon kay pagkaminyo na sa mga igsuon niyang lalaki, kay bisag pastor ang papa gubot man ilahang pamuyo kay iyang papa nga pastor dili man matured in the Lord. So kulang og understanding. Pero I think nga ang Ginoo mulihok sa iyang kaugalingong paagi ug sa iyang time. No mo nang we cannot judge kay ang nahitabo sa iyang papa nga pastor kay kulang mag-understanding. Na-link sa Christ life na walihan ni Kuya Ray. Sa dihang nawalihan ni Kuya Ray dito sa Paluuno, dito nakasabot siya. Nga grabe ang iya, makita gyud nimo, grabe ang iyang understanding. Kung kinsa si Christ nga naa niya. Ni pastor siya for how many years ha? Pero niundang siya sa pagka-pastor. Then iyang anak palahubog na, nangabit. Kuan iyang mga anak kanang miserable ang kinabuhi. Kay kana lagi nga nagtuo nga naay Christ. Kay pastor, pero wala na di ay nawalihi ang mga anak, wala na di ay na witnessan, wala na di ay napadawat ni Christ. So ang isa niya ka anak, ang magulang magud nila kanang matured na in the Lord, kanang nakabalo na gid sa kaluwasan. Kay nalink sa among pamilya man. So gisugo sa Ginoo ang eldest nga katong sister-in-law nako, gisugo sa Ginoo adto ay mong igsuon diri sa iligan gapuyo. Ga-drive nya, bulag-bulag sa asawa ang mga anak, duha ilang anak gikuha na lang sa ugangan kay miserable na naman, no? Mabuntagan og uli ang ginikanan ang nangabit ang bana, nangabit ni balos pur ang asawa nangabit pud. So ang mga anak ko na atiman, so gikuha sa lula, ang lula mo nag-atiman. So inato kami miserable, so gipaadtuan sa magulang nga kuan sa Ginoo. Klaro nga nakasabot sa Ginoo, gipaadtuan, giignan niya iyang manghod. Do gisugo gyud ko sa Ginoo nga moanhi sa imuha diri. Aron ka pabalikon sa Ginoo do pag mubalik na gyud sa Ginoo. Kay gisugo gyud ko yung iyang gibitnisan. Ning katawara iyang igsuon. So pila ka murag 2 months after sa iyang pagstorya ato, gibunalan, giatangan diha sa Villaverde, gitabangan og bunal 2x2 og nabali ang spinal cord sa iyang manghod nga gipasuguan sa Ginoo nga pa witnessan. So na bedridden dalag ospital nya bali namang spine di niingon na ang doktor bisan pag naamoy milyon ani di na gini maulian. Unsay iyang istorya sa iyang magulang, nang ampui ko nang mutuon ako Ginoo nang magpastor ko nang kung maulian ko nang milagruhan ko sa Ginoo. Giignan sa magulang, asa man atong niadto ko sa inyo nga giignan ko sa Ginoo, ipabalik ka niya, wa ka na gikatawaan ako nimo nya karon mayon ka magpastor ka nga bali na ka, giignan. So hilak na lang nya giuli na lagbalay. Wala na asawa ni atiman, ang kamanghuran na lang nilang lalaki mo nag-atiman. Kay mo lagi nangabit man po to, nya nangabit na pong asawa. So niabot siya og bulan nya. Giingon ako ng doktor, dito siya mulian. Ya gusto na nila mag-pray na sila nga kuhaan na lang na siya Lord kay kanang magantos man, nagantos ang nag-atiman, nagantos pud ang giatiman. So niuli si Mary nagbukid, ni Charlize, dugay lagi namatay ang igsuon. Mary dili na assured sa iyang kaluwasan. Gapaabot na adto dito baliki so ang gi-instructionan ako akong gilikturan sa the full ugman og salvation, gibalikan niya didto. Gipadawat niya kang Christ og utro.
gi-assured sa kaluwasan, dawata si Kristo. Kung dili ka sigurado karon nga luwas ka, kung wala si Kristo nimo, karon ang siguruhon nimo. Gipadawat niyan Christ. O after pila ka days, wala abtig 1 week, isukad pagdawat, namatay iyang igsuon. So, kung kana bitang giingon sa Ginoo nga kung maluwas ka, lakip imong pamilya maluwas, maybe di maluwas karon, pero basig sa magtinga na didto na maluwas, no? Nya ang papa ato, kabalo mo unsa nahitabo sa papa after 1 week o 2 weeks nga nakasabot sa Christ life, namatay pud kay nahagbong sa avocado. Namatay. Wala namatay sakit, namatay ka nahagbong. So, assured sila nga save. So sa pagkakaroon di ta kaingon nga kanang luwas ba sila o dili. Only God mo na ako ingon. Ang Ginoo ra gyud nasayod kay pag ug atong basihan ang binuhatan manggod, daghan man kaayong dasig mag-ampo sa Ginoo, mo awit mo kanta diya sa Ginoo. Bisag tan-aw na to ang ubang churches. Dili kauban nato nga church. Sa uban nga mga churches, bisan pagkulto. Kumayon kag kadasig sa Ginoo, mga lagad og Ginoo, daghang tawo dasig. Daghang tawo nga mainampuon kaayo. Ang pangtana diha, naa ba siya Kristo? Daghang mang dasig kaayo mag-ampo, mag-worship, magana. Dili lang sa ato ang mga kauban. Sa uban lang nga reliyon, daghan gyapon. Ang question diha, naa ba siya Christ? Kay only Christ is our salvation. And ingon bitaw, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father except by me. Pero we cannot judge others. Kay wa man ta kakita, tinuod ba na ay Kristo sila o wala. So only God knows. So kung wala sila ay Kristo, unya makita sa Ginoo gyud ang ilahang kuan, na may chance. Every person na ay chance ihatag ang Ginoo. So maybe dili karon sila ma-save na sure, ininagtinga didto na. O sa ospital na, daghan ang nadunggan, sa ospital na nakasure, sa ospital na nakadawat ni Christ. Ati Alice, how about ka nang dili lang yun kabalik te? Namatay ba? Kung dili siya luwas, kung wala siya Christ, kaya ang naay Christ bitaw, nya di lang siya sigurado, naay chance, naagi na way ang Ginoo nga, ma-explainan siya, makasiguro siya. Ma-explainan siya nga, kinsa man ang Christ ang gidawat. So kung mamatay siya nga wa gid si Christ, di impierno gyud. Kay biblical man na siya. Only Christ ra man ang nay kaluwasan. Pero kanang inana tiba, nana sa guin baluan gud ba nga. Nidawat siya sa Ginoo, grabe ka on fire sa Ginoo din. So pero as long as nga buhi pa siya, naa siya chance. Nay pamaagi ang Ginoo sa iya. Minamang ko tiyo tiba, igsoon sa kong mama. Kana ang nangalaga nakadawat gid sa Ginoo, nagwali nagali ito niya. Before man gud na siya na save kay kuan man to siya addict, nag-addict ba. Dayon naabot ang time nga kana ang balik naman to sa Ginoo, mura siya on and off but then eventually pag katong last na iya nga kana ang nibalik siya sa Ginoo, imong na disprahe siguro to siya. Nibalik jud sa kalibutan di kay murag nasagulan na sa tug, nibalik na pud siya pagka kuan na po drug addict, then wala na gid siya kakuan te, namatay gyud siya nga kuan. So namatay gid siya, wala siya ito ang pastor, wala siya gi kuan. Okay, ang naitabo mo gud ato niya ti kay anang nagdaghan kay siya kahiubos ba, and then ina-try siya reach out sa mga igsuon nya murag kay naman gud siya na paano ko siya tingnan na siya sa street ba. Pero kung makakita siya sa uban nga mga parente, murag ang ma-feel man gud sa kanang pamilya kay kanang mura siya ga kana bitong ga pretend siyang wala niya na ilhan iyang pamilya. And then naabot gyud ang time nga ay gusto lagi i-reach out sa family na nagkasakit man to siya sa baga, kay naman siya sa street good niya matulog og bugnaw, then grabe man pud tong kuan siguro manigarilyo siya ba. Muna gid siya ka kuan hantod namatay gid siya.
Pero sa tinuod lang ha, dili kita ka judge sa iyahang impierno siya kay wa ta kabalo nga. Kana bitaw nadunggan karon nga word of God. Nya dili ka faithful karon dili ka sincere. I think na pag abot sa panahon nga you are in kanang sa death bitaw dili man ka to namatay nga kanang abrupt nga kamatayon hinanali dili. Dili man tingali tuti Oo. kay Naatoy dili. time nga nagkuan to sa Ginoo nag-communicate. Kay naga ni pastor nga nagpakasala, pastor na ha, nangabit, biyaan niya ang pamilya, nangabit siya, ilado nga pastor, so bukid nun, kaila na mo, pod, kaila po na mo ang kanang ikabit niya, di man sila mo angkon nga, kuan sila, na relationship, okay. Pero halata, good kaayo, niya, kabalo ka, pastor baya to, kabalo ka kay naghinulsong siya ng kaadlawon pagka alas 9 sa buntag. Na disgrasya iyang sakyanan nga sakyan namatay gid siya niya. Lala ang kamatayon kay naputol iyang tiil na datugan sa sakyanan kay naligid-ligid man sakyanan. Di siya mailhan, di na siya mailhan may tsura kay grabe siya na datugan na bunog maayo yang tibok lawas. Putol gud ang tiil kay na datugan. Kaya naligid-ligid man ang sakyanan kay bahada man to. So, naay consequence pero ang mga silingan niya naka-witness sa iyang pag-pray anang kadlawon nga grabe gid siya murag siya baka nga nagtiabaw maayo sa Ginoo pangayog pasaylo. Then gikuhaan din siya sa Ginoo. Inaana ba? So, naay chance ang tao. Grabe ba ang kuan sa Ginoo kanang pagka mapailubon kanang long suffering. Ati alis na question diri si Lilith tigisen niya sa kuha ba ingon siya diri ay kaniti. Possible ba naluwas gihapon ang tao bisan nibiya sa pagpangalagad pero gi-acknowledge gihapon niya si Lord like naagihapon si Lord sa iyang life ba? Naa si Lord sa iyang life. Kung nibiya sa pagpangalagad. Actually, kung na-union jud si Christ nimo, mao gina imong basihan sa kaluwasan. Dili gyud ang imong binuhatan, no? Posible man nga wala niya ni simba. Ang tao dili man pud na nimo ma-judge nga wala na siya sa Ginoo kay wala siya nagsimba. Kay ang tao nga daghang gikahiubsan sa simbahan, mas may pay magpuyo siya sa balay nga magbasa siya sa Bible, mag-pray siya sa iyang kaugalingon. Kay peaceful pa iyang nahuna kaysa makita siya sa iyang kalagutan dito sa church. Kay ani magud ang church dili matured, mga bata pa diya sa Ginoo. So mag-away-away. So ang uban i-judge na dayon nga wala na siya nangalagad kay wala na siya nagsimba. Pero actually ang pag-alagad sa Ginoo dili lang kay ang makit-an nimo. Ang pag-alagad sa Ginoo ikaw ra gyud og ang Ginoo personal. Dili bud pasabot kay wala na nimo nakit-i siya diha nagsimba kauban ninyo. Malay mo. Kay diha sa ilang balay walo nga anda ito nagsimba siya og Ginoo, nagsimba din siya sa Ginoo. Kay dili ra man ang pagsimba sa Ginoo kanang pag-worship lang, pag-pray og pamati. Pwede o galingon magsimba ka sa Ginoo, ikaw rog ang Ginoo. Ang tinuod nga nagsimba, nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, pareha ra na sa prodigal son. Ang example ana ang prodigal son. Nya moingon dayon ang tawo nga, ang nakabasa mo sa prodigal son no, nga galakwat sana ang iyang anak kay worldly, no? Kalibutanon. Nag-suffer siya consequence. Then nakahuna-huna siya, balik ko sa amahan kay yahay di ko na ako dito. So welcome ra gyapon siya sa amahan. Nya moingon dayon uban nga, daw big dili mo balik. Wala man po niingon ang Biblia dili mo balik, no? Kung anak na, mubalik yun na sa ginikanan. Kaya naagyo connection diya sa Ginoo. Kung ang Ginoo naningkamot nga naluwas ta nga dili pa ta niya anak, gipaningkamutan ta sa Ginoo. Di ba? Ang atong kaluwasan grasya ra man gud gyapon kakaplag ta nila. Kung wala ni undang ang Ginoo kanang offer sa iyahang kana bitaw sa tawag ani kining
nag-offer bitaw kani mga pastor, mga preacher, diba? Nag-offer man na kang Christ sa mga unbeliever, walay hunong pag-offer kang Christ ngadto sa mga dili Kristohanon. Wagay ni undang ang Ginoo nga ang mga ang dili Kristohanon parang mahimong anak, parang makristohanon. Unya kung nahimo na kang anak, undangan na ka sa Ginoo? I don't think so. Muna itong hunahunao, no? Kung kita nga dili Kristohanon, nahimo tang Kristohanon, kay wala tagi undangan sa Ginoo. Naay nangita ang Ginoo pamaagi nga unsaon nato makasabuta, makadungog ta. Wala man tanan ning kamot, makristiyan ta. Naay ni adto sa tua nagwali. Naay ning kuan sa atua. Nagtiyaga sa atua para makasabot ta. Nga dili pa ta Kristohanon ato nga time. Dili ta anak niya, kay makasasala ta anak ta sa yawa. Gitiyagaan ta sa Ginoo para lang mahimong anak niya. Once nahimo na kang anak, pasagdan na lugar ka sa Ginoo. Na nahimo na noong kang anak. Ate Alice, sa thought ana Ate Alice mo nga kung ma-impure naman galing mo sa katawo, wala na dyan siya ikabaso sa Ginoo kay gibuhat na sa Ginoo ang tanang opportunity nga makadungog siya sa gospel, and decision yun sa tao nga either i-neglect or i-accept niya na ang gospel. Pero naay pamaagi ang Ginoo Grace. Naay jud siya buhaton. Kung anak na kaniya, naragid siya buhaton. Pero ang tao manggod magdali. Muna sumalas ang giing pa ganiya. Maybe ini pagkamatay niya, ay siya magkuan hinulsol, ay siya kuan ini tinga. Maglaygay pa. Abot pang panahon din na. Ate Alice, kuan ko diba, na-remember magud ako katong one time sa tong women's fellowship ba nga. Unsa man akong gibati oy kana ang ma-rapture ko or dili. Pero going bitaw sa word sa Ginoo ba nga na-enlight bitaw ko ti nga no ang kaluwasan day nato da sa Ginoo kay eternal giday siya. Eternal si Christ nga nanimo mo na imong eternal salvation. Oh, akong i-advance ug i-explain parang mas makuan mo ma-assured. Ang bata kanus-a man siya nahimong anak. Nganong na ay anak? Because of the union of the two seeds. Diba? The sperm and the egg cell. Ikaw kuan gid ka ana no kay nurse magas she, no? Na ay bata is because of the union of the sperm cell and the egg cell. So, pag na-unite ng sperm cell o egg cell, dili na siya pwede nimong bulagon. Kaya nahimo na siyang bata. Di na siya nimo pwedeng bulagon. Maura gihapon na ang sistema nato kang Christ. Kaya giingon bitaw sa 1 John chapter 3 verse 9, His seed remaineth in him. Sa King James gani basaha. 3 verse 9, ingon diri, whoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him. Amen. And he cannot sin because he is born of God. Kinsa tong gipakatawo nga anak sa Dios, nahimo ng anak sa Dios, dili na magpakasala kay ang iyang binhi nagapabilin. Muna akong gi-example. Si Kristo ang binhi sa Dios. Kita binhi sa human being. Pero gihimo man ta sa Ginoong vessel, kita gitawag tag church, gitawag tag body kay sudlanan. So ang egg cell pod sa babae, gitawag siyang egg kay shell sudlanan. So makasulod dito ang sperm cell, mahimo na siyang baby. Kay ang sperm cell is the life and the egg cell is the sudlanan. So pag ma-unite na sila, baby, bata, tawo, mauna ikaw ug si Christ. Once si Christ ni union na nimo, di na pwedeng i-separate. Kay nahimugso na kang anak sa Ginoo. 1:23, 1 Peter. Ingon diri, ay, unsa na ti first Peter. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. So, kinsa man ning word of God liveth and abideth forever, dili man ni Bible, but Christ. He is the word. Kaya in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So, si Christ na
incorruptible seed. You are born again because of the incorruptible seed nga nag-remain diha nimo. So mupabilin siya, dili siya mo hawa. Para na sa anak. Nahimo na ang bata, di na pwede i-separate ang duha ka egg nga nag-union, na unite. So, any more question? Think lang tag worst case scenario daw te. Kanang sa ka believer jud siya. But then niabot to jud sa point niya nga siguro na siya bugat nga problema nga ni decide siya poor nga decision which is mo committing suicide. So sa inana nga situation te, unsa ikasulti nimo ana sa iyang assurance sa iyang salvation? Kung anak siya sa Ginoo, I don't think so nga itugot sa Ginoo maghikog siya. Sa akong stand ha, kay manggilabot ang amahan nimo. Kung nag-take care ang Ginoo sa dili Christian, kana ingon bitaw sa Matthew chapter 5 man siguro na nga nagpaulan siya sa mga dili Diyos nun, sa mga dautan o sa mga maayo. Wala siya gipili. Kung nag-atiman siya sa langgam, how much more ang iyang anak? Naagyo suguon ang Ginoo nga mo kuan sa iyaha, nga mapakgang siya nga dili siya mamatay. Nga dili mo lampos ang yawa siya. Basta tinuod siyang anak sa Ginoo. Kay dili gyud pasagdan sa Ginoo ang iyang anak. Ingon bitaw niya diha nga sa Israel gani na ha, dili gana children ang Israel, pero giignan niya ngano sige mo kabalaka. Ang iyang audience ana ang iyabe nang kuan mga disciple kanang Matthew chapter 6 nga ang end ana nga verse, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Diba? Worry man na about food, about kuan sa buhay, kinabuhi, no? Material and physical, unsay kanon, unsay ano siya. Giatiman gani sa Ginoo ng langgam nga wala naghago, giatiman gani sa Ginoo ng mga bulak, giatiman gani sa Ginoo ng mga balili. Yun sa man sila pag-atiman sa Ginoo ng mga sagbot. Giinitan, giulanan. No? Giatiman gani sila sa Ginoo kamo pakaha nga labaw bili kay sa langgam, kumo na naon nimo. So kung anak na ka sa Ginoo, nya imong basahon ang Hebrews chapter 12, may anak bagud niyang dili disiplina kung anak kang gimahal, gilab sa Ginoo. Kay ang tanang anak disiplinahon. Nay consequence kung makasala ka. Pero kung naguul ka na akay mga unsa diha nga gibati, kabalo ka unsa giingon ni Pablo, naay tawo gamiton ang Ginoo to comfort. Tanan natong maagian ay purpose for us to comfort other. The way God comfort us, mo po na atong kuan i-apply ngadto sa uban. So ikaw ako gamiton sa Ginoo para sa uban. So dili ko mutuo nga tinuod nga anak sa Ginoo, gialaw sa Ginoo nga maghikog. Kaya ang paghikog sulsul na siya sa yawa. I see. So in short, kanang tanang naghikog di zero chance na gito sila. Dili gyud na anak sa Ginoo para sa ako. Okay. Kay ang Ginoo na ginay pagkuan, intervene sa iyang anak. Kana man ganing madisgrasya ka, iyaha magay kang luwason. Pero kung nagpakasala ka, anak ka niya, nagsigig pakasala, o be, tagaan ta mong example. Anak na ha, anak na. 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. Paling kong basa. Verses 1 to 5. Ingon diri dungog na nga may immoralidad diha kaninyo ug hilabihan kini kang ilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo siyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo og papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus.
Gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang sama ra nga uban ako kaninyo. Sa inyong panagtigom uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglago ng iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. See? Dako kay siya sala no, iyang giunay iyang stepmother. Nya Christian. Unya ingon nasuko si Pablo. Unya nagpagarbo pa mo imbis inyong papahawaon ni kay makaangin ni sa inyong hao. Si Pablo ni naghukom, iyang gipray. Itugyan sa yawa. Unsa pasabot itugyan? Mawala ang protection, ikaw sinner, sikag pakasala, anya anak gid ka sa Ginoo, magbuhat kag dili maayo. Ipapatay ka sa Ginoo. I-allow niya ang yawa, abi nimo kung mahimo kang anak sa Ginoo, kakumuton kay ang yawa nimo. Lagot siya maglantaw nimo. Pero because of God's protection, di siya mulampos sa pag-unsa iyang gusto buhaton. Kay you are son, you are child of God. Sa proteksyonan jud ka sa imong amahan. Di siya mulampos, pero once magsige na kagpakasala, maulawan ng Ginoo, i-withdraw mo niya yung protection. Mamatay ka dire physically, pero unsa daw iyang espiritu? Iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Oh, so nigbalik ni Christ, mailisan gyapon siya glawas nga dili madunot. Teaching sa una, diba? Unsa na sa una bitaw akong nakunan bang na kato nagpakasala biya gyud to. Impierno jud to. Kay judgmental ang tawo, kay ang ilang kaluwasan wala nagbase kang Christ sa ilang binuhatan. Muna akong giingon ka ganiha, ang Ginoo wise. Kung ibase sa Ginoo binuhatan sa tao, muna akong giingon kaniya walay bisag isa nga luwas hangtod karon kay tanang pastor dili perpekto puro sipyat. Naa pa bay question? Okay, Ate Alice, thank you so much. So ang anak sa Ginoo, kung makasala karon, dili na makapaimpirno nimo, kundi disiplinahon ka sa Ginoo. Disiplinahon ta sa Ginoo. Nasa Hebrews chapter 12 verse 6 to 11. Okay, Te, it's 9, time check, 9:10 na. O si Sheila karon mag-pray. Sige. Sige, mag-pray ta. Daghan kayong salamat Ginoo sa word, Lord, nga among nadunggan karon Ginoo. Indeed, Father, ang among kaluwasan ug ang assurance sa among kaluwasan, Lord, diha ra gyud kang Kristo Ginoo, dili sa amo ang kaugalingon nga pagpaningkamot, mga pagbudlay Ginoo. And thank you, Lord, nga kani nga pulong, Lord, padasig ka namo Ginoo kay usahay, Lord, bation namo ang kakapoy kaluya. Pansalamat sa imong pulong, Lord, nga nagahatag ka namo og pagdasig og kinabuhi Ginoong Dios. And thank you, Lord, for the life of Ate Alice nga imong ginayus, Lord, para usab ma-enlighten mi Ginoo. Salamat kay Ginoo aning takna sa kakbion, even as we go on sa among tagsa-tagsa nga mga lawak Ginoo sa among pagpahulay. We pray, Lord, nga hatagan mi nimong maayo nga pagkatulog for the whole night, O God. Thank you, Lord, for each one that are here. We give you praise, Father. In Jesus' name we pray. Amen.